Mga tanda ng huling kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Mateo Kapitulo 24. Si Jesus ay lumabas at umalis mula sa templo. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang ituro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Nakikita ba ninyo ang lahat ng mga ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang maiiwanang isang bato dito na nakapatong sa kapwa bato na hindi babagsak." Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod. Sinabi nila, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng iyong pagdating at ang mga tanda ng katapusan ng kapanahunang ito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo, na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Ito ay sapagkat maraming darating sa aking pangalan. Sasabihin nila, 'Ako ang Mesiyas.' At marami silang ililigaw. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga taggutom, at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng mangganganak. Pagkatapos ay ibibigay nila kayo sa paghihirap at papatayin nila kayo. Kapuputan kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Marami ang matitisid at magkakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Maraming lilito na mga bulang propeta at ililigaw ang marami. Dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ngunit siya na makapagtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay ipapangaral muna sa buong daigdig upang maging patuto sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay darating na ang wakas. Makikita nga ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinabi ni Daniel, ang propeta na nakatayo sa banal na dako. Siya na bumabasa, unawain niya. Kapag mangyari ang mga bagay na ito, sila na nasa Judea ay tatakas sa mga bundok. Siya na nasa bubungan ay huwag nang bababa upang kumuha ng anuman sa kanyang bahay. Siya na nasa bukid ay huwag nang babalik upang kumuha ng kanyang mga damit. Ngunit sa aba ng mga nagdadalang tao at doon sa mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Manalangin kayo na ang inyong pagtakas ay huwag mangyari sa taglamig o sa araw ng Sabat. Ito ay sapagkat magkakaroon ng malaking kahirapan na hindi pa nangyayari mula pa ng simula ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At wala nang mangyayaring katulad nito kailanman. Malibang bawasan ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, babawasan ang mga araw na iyon. Kung ang sinuman ay magsabi sa iyo, "Narito, tingnan mo ang Mesiyas," o "Naroon," huwag mo siyang paniwalaan. Ito ay sapagkat may lilito na mga bulang misyas at mga bulang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamangha-manghang gawa upang iliga, kung maaari, kahit ang mga hinirang. Narito, ipinagpauna ko na itong sabihin sa inyo. Kung sasabihin nga nila sa inyo, "Narito, siya ay nasa ilang," huwag kayong pupunta. Kung sasabihin nila, "Siya ay nasa silid," huwag ninyo itong paniwalaan. Ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmumula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Ito ay sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwiter. Pagkatapos ng mga paghihirap sa mga araw na iyon, kaagad ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay babagsak mula sa langit. Ang mga kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita ang mga tanda ng Anak ng Tao sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Susugwin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta. Kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na mga hangin, mula sa mga hangganan ng mga langit hanggang sa mga kabilang hangganan. Ngunit alamin ninyo ang talinghaga mula sa puno ng igos. Kapag ang sanga nito ay nanariwa na, at lumabas na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon nga rin kayo, kapag nakita na ninyo ang mga bagay na ito, alam ninyo na ito ay malapit na, nasa pintuan na.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kailanman ay hindi lilipas ang lahing ito hanggang mangyari ang mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Patungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel kundi tanging ang aking Ama lamang. Ngunit katulad sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Ito ay sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila ay kumakain at umiinom. Sila ay nag-aasawa at ipinakikipagkasundo sa pag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa loob ng daong. Hindi nila ito nalaman hanggang sa dumating ang baha at kinuha silang lahat. Gayon nga ang pagdating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, dalawa ang nasa bukid. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Dalawang babae ang nagigiling sa hilingan. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Kaya nga, dapat kayong magbantay sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Ngunit alamin ninyo ito, kung alam ng may-ari ng sambahayan ang oras ng pagdating ng magnanakaw, siya ay magbabantay. Hindi niya pababayaang mawasak ang kanyang bahay. Kaya nga, kayo rin ay maging handa sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Sino nga ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon at ipinagkatiwala ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa takdang panahon? Pinagpala ang aliping iyon na pagdating ng kanyang Panginoon ay masumpungan siyang gumagawa ng gayon. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala sa kanya ang lahat ng ari-arian ng kanyang Panginoon. Ngunit kapag ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, maantala ang pagdating ng aking Panginoon. Sisimulan niyang hampasin ang kanyang mga kapwa alipin. Siya ay kakain at iinom kasama ng mga manginginim. Pinagpala ang aliping iyon na pagdating ng kanyang Panginoon ay masumpungan siyang gumagawa ng gayon. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala sa kanya ang lahat ng ari-arian ng kanyang Panginoon. Ngunit kapag ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, maantala ang pagdating ng aking Panginoon. Sisimulan niyang hampasin ang kanyang mga kapwa alipin. Siya ay kakain at iinom kasama ng mga manginginim. Ang Panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan. Siya ay darating sa oras na hindi niya alam. Puputulan siya sa dalawa at ang kanyang bahagi ay ilalagay kasama ng mga mapagpaimbabaw. Doon ay magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin.